Samantala, ilang lugar po sa Quezon City ang nalubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. At para makahingi po tayo ng update niyan, makakapanayan po natin ngayong umaga si Quezon City DRMO, Ms. Bianca Perez. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po sa atin. Alright, Ma'am Bianca, Dayan Kirer po ito with Patrick De Jesus. Ilang lugar po sa lungsod o siguro po barangay ang hanggang ngayon po ay nakakaranas pa po ng pagbaha sa lungsod Quezon, ma'am? Sa ngayon po, meron po kaming nai-record na 23 incidents, separate incidents of flood. Ito po ay along sa may San Juan at meron po sa may Tulyahan. So yung mga barangay po ng Doña Imelda, sa Barangay Tatalon, at saka sa Santo Domingo. And then meron din po sa Fairview, sa may sa Pamanay at saka City Ruby. Meron din po sa Rojas, Damayang Lagi at saka Mariana. So most of them naman po pababa naman na po yung baha, except dito po sa may Rojas na lagpas tao pa rin po yung pagbabaha. So meron pa pong mga areas. Alright. Now, Ms. Bianca, may mga kababayan po tayo sa lungsod Quezon na mga nasa evacuation center. Kamusta po? Okay, so kasalukuyan po ang latest na evacuation numbers po namin is we have 6,793 families and 117 evacuation areas and 56 barangays. So this totals to 23,014 individuals. Alright, ma'am, dahil nga po sa naging tuloy-tuloy po ang pag-ulan, partikular na po sa Metro Manila, dyan po sa lungsod Quezon, meron po ba tayong mga naitalang mga na-injure or wag naman po sana casualty because of the bad weather, ma'am? Sa ngayon po, meron po kaming ongoing pong mga rescue operations at retrieval operations na 4 pong drowning incident. But we are still investigating this kung nasa gitna po siya yung mga taong ito. Pero so ngayon po wala pa po akong final count kung ilan yung injured or if there are any casualties. We are still currently investigating this kasi ito po yung mga cases na sa kasagsagan po ng ulan, we have to stop kasi malakas po yung current. Ang rescue operations po na na-record sa buong syudad ay 155. So sa 155 po na ito, 3 na lang po yung pending, tapos isa po ang ongoing na operations. Tama po, ma'am, nabanggit yung 4 drowning incidents pero ito po ay iniimbestigahan pa. Alright, go ahead, Patrick. Okay, ma'am, si Patrick De Jesus po ito. At sa ngayon po ba, ma'am, itatanong ko lang ulit, ilan po yung bilang po ng evacuees dito po sa Quezon City? Kamusta po yung pagbibigay sa kanila ng tulong? And I know, under assessment pa, pero meron ba kayong initial report kung magkano po yung damages dito nga po sa Quezon City? Wala pa po kami ngayong final pong count for the damages and losses. But right now, our focus is really to cater po yung ating mga evacuees po na 23,000 sa ating evacuation sites. Kasi ang priority po kasi talaga po namin ngayon is really to cater to our evacuated families. So ito po yung aming focus po ngayon, yung to make sure that they are fed and they are sheltered po. Yung mga rescuers po natin, ma'am, kamusta po? Sapat po ba yung kanilang bilang kung sakali pong may mga residente nga po na kailangan pa po nating ilikas po? Ang ating mga responders po nanggaling po sa iba't ibang ahensya ng local government of Quezon City, and we also got help from national government agencies like the Armed Forces of the Philippines, the PNP, and we also got some help from Makati DRRMO and from Coast Guard as well. So, and we also have some volunteers. So ngayon po, more than 1,000 personnel po yung naka-deploy na mga tao po sa atin. And sa ngayon po, sapat naman po kasi yung ating number of rescue operations is a lot less than what we had experienced nung last year during Karina. And manageable po siya kasi lahat po natakbuhan may 3 na lang pong pending out of the 155 that
we have recorded and reported ngayong araw. Ay, kahapon hanggang ngayong umaga. Well, on that note, maraming salamat po sa update mula po kay Ms. Bianca Perez ng Quezon City DRRMO. Salamat po, ma'am.